Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga, lalo na tungkol sa mga dabarkads natin at sa Tito Vic and Joey. So unahin natin itong Porinoy, the APAM invasion na talaga namang paganda po ng paganda, patindi po ng patindi ang bawat episode na nakikita at napapanood natin dito po sa Itbulaga. Samantalang si Miles Ocampo naman po ay nagbahagi ng ilang pictures sa kanyang social media account. At makikita nga dito ang style ng background niya, yung structure panay bato. And napag-alaman nga natin na ito po ay sa Shangri-La, Boracay. So, for the vacation, ang mga person at mga host ng Itbulaga, no? Tapos, itong mga SQ naman, nasa bakasyon din po, yung iba nasa ibang bansa. So, habang recorded po ang Itbulaga, sinusulit nila syempre na magbakasyon, gumala-gala, 'di ba? Kasi bukas, live na naman ang Itbulaga. And hopefully, ay present ulit si Bossing Vic Soto. Samantalang, si Tito Soto naman po ay pinagkaguluhan sa Davao del Norte. Grabe yung estimated po ng crowd, 70,000. Dito po yan sa Davao del Norte para po sa Alyansa 2025 na PBBM administration. So, isa po si Tito Soto sa mga umattend po dito. Ayan, no, mababasa natin dyan at Tito Soto, Erwin Tulfo, Abby Binay, Camille Villar at iba pa. Andyan din si Lacson, si Aimee, si Senator Abalos, andyan din. Ayan po mga kadabarkads, sobrang dami talagang dinumog at dinagsa po ito ng mga taga-Davao del Norte. Samantalang Sen Grace po back the senatorial bids of former Senator Bam Aquino and former Senate President Vicente Tito Soto III and re-electionist Sen Pia Cayetano po express support for the three hopefuls from various political parties at the EPJ's Panday Bayanihan Party List Grand Rally in San Carlos, Pangasinan on Sunday. So, eto po yung sinabi ni Sen Grace po para po kay Tito Sen. Sabi niya, hindi po ako magre-rekomenda kung hindi ako naniniwala na makakatulong ito. Kailangan natin ng mga masisipag na sa Senado, kailangan natin ng talagang magtatrabaho. Nung nagkaroon ng issue na tatanggalin ba ako sa Senado dahil hindi nila alam kung sino biological parents, silang tatlo, Senator Pia, Senator Bam at si Senator Tito Soto ang mga bumoto para manatili ako doon. Kaya malalaman mo yung integridad. Yung politika namin iba-iba pero baliwala ang politika kung ang iyong pinaglalaban ay katotohanan, hindi ako mapapahiya sa inyo kung ito ang iboboto nyo. At isa po dyan, si Tito Soto. So maraming salamat po Sen Grace po dahil talaga namang pinanindigan nyo po, no? Itong pagrekomenda dito kay Tito Soto at sa iba pa pong kaaliyado. Samantalang si Tito Soto naman po ay ilalaban daw ang 14-month pay ng mga empleyado. Nangako po si dating Senate President Vicente Tito Soto III na muli niyang isusulong ang panukala upang mabigyan ng 14-month pay ang lahat ng manggagawa. Good news po ito, lalo na sa mga manggagawa nating dabarkads. Ayon kay Soto, noong 1975, isinabatas ang pagbibigay po ng 13-month pay pero ngayon lalong bumigat ang cost of living sa bansa. Marapat lamang ang 14-month pay sa mga manggagawa. The 13-month pay was mandated by Presidential Decree 851 back in
1575. We need to push for a 14-month pay to help families cover expenses such as school tuition in June. Diin ni Soto sa press conference ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte. Bukod sa 14-month pay, isinusulong din ng dating Senate President ang reforma sa budget ng gobyerno. Sinabi ni Soto na sa kabila daw ng mga malaking national budget bawat taon, ang pagpapaunlad sa Mindanao ay palaging hindi nagiging prioridad. One of the biggest problem is that the allocated budget doesn't always translate to progress. On the ground, we will address this issue, pagtiyak ni Soto. Nang matanong tungkol sa estratehiya para manalo, sinabi ni Soto na iikutin niya ang buong bansa at hindi magbababad sa mga tinaguriang baluarte. So, asahan na po natin na buong bansa makikita natin si Tito Soto dahil lilibutin niya po ito. Samantalang ayon naman kay Ellie Buendia ay ang TBJ they're my heroes. So, heroes daw po ang TBJ ni Ellie Buendia. Yan po ang idiniin ni Ellie Buendia na hindi siya gagawa ng kanta na ikakasira daw po ng kanyang heroes na tumutukoy kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Kaya para po sa mga patuloy na nagdidiin kay Bossing Vic Soto at kay Boss Joey De Leon at inuugnay dito sa kanta nilang Espolarium, pahiya kayo ngayon sa sinabi ni Ellie Buendia na hero niya ang TBJ. And eto po yung komento ng ilang netizens sa sinabi po ni Ellie Buendia na hero niya ang TBJ. Sabi ng isang netizen, nagiiyakan mga nakikipepsi at nakikidumilim ang surroundings. Gusto nila tungkol talaga kay Pepsi yun. Para mga sira na sa Pepsi. Tapos, mga batang Pepsi, ito daw yung mga sinasabi. Hindi tungkol pa din kay Pepsi ang Spolarium, nasa lyrics kaya yung Enting at Joey. So, yung Enting at Joey na yun po ay yung mga roadies nila. Pangalan ng roadies nila. And sana po malino na ito sa lahat. Samantalang isang host ng Itbulaga, minura po kanina ng isang netizen dito po sa live chat Facebook account ng TBJ. Walang iba kundi si Raisa May Dizon. Sabi po dito, minura niya po si Raisa May, bugok na daw baboy damo pa. Walang kasing pangit. Grabe naman yung salitaan nitong nag-comment na to. 'Di ba? Pwede pa itong makasuhan po ng kasong libel. Kasi hindi naman po siya inaano ni Raisa May. Ginagawa lamang po ni Raisa May yung best niya para po makapagpasaya sa mga viewers at online viewers. Pero ganito pa rin po yung natatanggap ng mga host natin sa Itbulaga. So wag naman pong ganyan. Alam kong bashers ka, pero alam kong may puso ka rin at balon-balunan. Alam mong meron kang nasasaktan dyan sa mga sinasabi mo na pagmumura mo. Kung pwede lang makasuhan to ni Raisa May, diba? Ginawa na po niya. Ang tanong, nabasa ba ni Raisa May itong pangmumura na ginawa po sa kanya at pangbabastos at pangbablahura sa kanyang itsura? Maganda po si Raisa May. Hindi siya pangit. Pangit siya sa mga taong bitter at walang napupunang maganda sa kanyang kapwa. So, anong say ninyo dito mga Kadaver Cats? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.